Yan mga boss, kakagising lang natin. So nilabas ko na yung mga motor ko. I-video lang natin yung KX na 250 1988 model to. So stock pa lahat ng pintura nya, kaya pag tiningnan nyo sa picture, ang pangit ng motor. Biruin nyo ba naman, 1988. Buti nga hindi pa nag-expired yung mga plastic. Yung ibabaw lang yung ano, kayang-kaya pang linisin to kasi flexible naman siya. Yan yung tangke nya, ang kapal ng tangke na ito. Yan mga boss, pa ako dito. Yan talaga yung tiningnan kong mabuti, yung tangke. Kasi pag once na bumili ka ng production bike na plastic yung tangke at may problema, napakahirap hanapin yan. Saka sobrang mahal. Makabuti ng 30 mil yan, tangke pa lang. Tapos ito yung upuan niya, mukhang original pa yung foam. Ay yung ano, original yung foam at saka yung seat cover. Ang kapal lang seat cover niya. Grabe talaga pagka nasa ibang bansa galing ano, ayan o, kung gaano kakapal yan. Ang kapal lang seat cover mga boss. Sayang at papalitan natin kasi expired na. Ayan, ang kapal. Triple yata to sa seat cover dito sa ano natin eh. Ayun. Kakaiba siya. Tsaka kagandahan nito yung plastic niya sa ilalim mga idol. Hindi pa siya expired. Hindi pa siya na ano, hindi pa siya nagka tawag nito yung nasira. Hindi kagaya dun sa nakuha nating YZ dati, talagang durog na yung ilalim. Ito ang ganda pa, parehas dun sa nakakabit sa KR ko. Wala pang expired yan mga boss. Tapos yung tangke nya, kita nyo naman yung hindi na arawan. Ayan o, ang linis. Ayan yung upuan nya, yan, nakasuksok yan dyan dito. Ito. Tapos yung plastic nya sa loob. Ayun yung ano pala na ito, tinapon ko na kagabi kasi pinaandar ko to kagabi. Nung tinanggal ko yung ano, umukay yung andar nya. Good news, tahimik pa yung makina at saka ang lakas pang power nya. Ayan, ito yung plastic nya. Gaano katibay yan, no? Ha? Wala pang expired yan mga idol. Flexible. Tsaka yung pipe nya, yung ano nya pala, dito na tinapon na natin ito, yung foam nya, kasi talagang wala na, lalustay na mga boss yung foam nya dito sa air cleaner. So hanapan na lang natin yan, no? Kaya kahit wala na yan, hindi naman natin madalas gamitin to pagka nabuo natin. Pandi-display lang natin to mga boss, vintage. Tapos yung ano nya, DMC yung tatak, ang ganda ng pagkahinang, oh. Wala lang tornilyo yung ibabaw. Ayan. Kakaiba yung pipe nya. Hindi ko alam kung stock nya ba to. Kasi magre-research pa tayo mga boss. Tapos yung pipe nya, hindi ko alam kung anong DMC rin yung tatak. Yan, DMC rin. Hindi ko alam kung original pa ba to. O gawa na ng ano. Itong problema nito yung kick nya. Ito yan, kumakapit. Lakas ng compression. Minsan naman hindi. Ayun o, kapit. Ayun o. Ayun o, minsan kumakapyos. Hindi ko alam kung normal ba yan. Siguro yun dun yan sa may gear nya. So, yan. Okay yung kick nya. Hindi pa sira. Yan, original. Yan mga boss. Cambio nya ay yung preno.
Ito may katas. Papalitan natin to ng original na pang CRF mga boss. Kasi alam ko paras na paras sa CRF Nissin din yung tatak. Yan, nabura lang yung Nissin siguro sa sobrang tagal. Tsaka yung boots kasi dito tumatama yan pagka once na naglalaro ka. Kasi itong hose nya mukhang hindi na orig kasi mahaba na. Papalitan natin to ng original mga idol. Ano pa ba? Yung ganto niya sa kabila wala na. Yung ganto niya dito nakasuksok. So yan, hanapan din natin yan. Tapos yung monoshock nya, ito yung tiningnan ko din. Goods na goods siya, walang gas-gas. Ang problema, may katas. Kaya paparipak natin yan mga idol. Caliper nya, makapal pa. Yan, hindi na tayo mamamblema na ito. Pati mga preno nya, half likod. Goods na goods. Ang gulong nya, ang kapal. Mukhang hindi ito nagamit. Galing pa to California mga idol. Sabi ng nakuha na natin. Bagong ano lang. Bagong dating lang dito sa Pinas. Tapos yung subframe nya is alloy. So tatanggalin natin yung pintura na ito. Papalabas ko yung alloy na ito. Tapos ang chassis na ito chromoly. Napakagaan ng motor na to. Halos kasing bigat lang siya ng DT. O parang mas magaan pa nga sa DT. Binuhat ko to kagabi. Yung likod niya ng likod. Yan, yung side cover niya nalinis natin. Ang ganda. Ayun o, flexible. Ito yung nagustuhan natin kasi yung flarings niya. Tapos yung ito, ang lambot pa mga boss. Hindi pa siya expired. Ganda pa ng ano niya. Yung carb niya ay original na Keihin. Sana chrome bore pa to. Tapos yung dito niya, napakaganda ng magneto, pati stator. Yung mga wire niya malalambot pa. Wala pang expired mga boss. So konting ano lang talaga to. Konting ano lang. Bubuksan ko lang nito yung flat side. Kasi hanapin ko yung sira ng kick niya. Kung bakit kumakapyos minsan. Siyempre, napaka pogi. Stock original na ano, Bellry ang nakalagay. Mabuti na lang at may papel to. Sinama yung papel. Ayan o, may engine number yan mga boss. At chassis number. Made in Japan ang nakalagay dito sa kabila. Kasi inano to sa custom eh. Hindi ko alam kung in-stencil ba kaya binakbak yung pintura. Fork boots nya maganda pa. Hindi natin kailangan palitan yan. Lininisin lang natin yung shock nya. Walang kagas-gas. Hindi pa namin nililinis yan mga idol. Pero malinis na yung shock. Lalo na siguro pagka natin. Yan yung shock ko. Walang tagas. Ito sinilip ko rin to bago ko kinuha. Pati yung radiator nya. Yan, kulan. Dual radiator siya mga idol. Tapos yung ano niya mukhang hindi naman naghahalo yung langis tsaka yung ano. Hindi tayo mamumblema dito. Yan. Maganda naman yung langis niya. Ayan. Hindi pa puti. Grabe ganda ng ano niya. Yung takip niya flexible. Hindi tulad ng iba na matigas. Manifold niya goods pa mga boss. Buti na lang goods pa. Hirap hanapin yan. Tapos yung black niya, sariwang-sariwa pa yung black niya. Walang tagas. Dito lang mga gasket lang to. So papagawa natin sa tropa. Kaya bibila natin ng brand new kung sakaling masira pagka binaklas natin mga boss. Ito papalitan natin to kasi may tagas. Bila natin ng brand new yan, mga pang CRF na 250 kaya 150L. Kadena niya okay pa, linis lang. Pati itong sprocket niya ganda pa yan, kapal pa yung sprocket. 50 tit na 520 mga idol. May tatak siya ng ano 827. Hindi ko alam kung anong
tatak ng ano niya ito eh. Yung rim niya, hindi ko pa nasisilip. Diyon kung takasago o hindi ay diba? Parang walang nakasulat sa rim. Ay, meron. Ito pa lang nakasulat. Ito nakasulat sa rim niya. Ah, takasago. Ayan mga idol. Oh. Takasago. Ah, oversize. 2.15. Yan, Takasago, Japan. Ayan o. Takasago, Japan 2.15 by 18. Ayan, at least nakita natin ang orig. Yung harap din, malamang ganun din yan. Kapain lang natin saan yung daming ano eh. Original din to sigurado. Saan kaya yung tatak na itong harap? Sa kabila. Dito lang yan. Ah, ito. Takasago din mga boss. Yan, Takasago, Japan. Biruin mo, tagal na ito. Sana hindi pa expired yung loob na ito. Yan, radiator niya. Ang ganda pa ng radiator niya. Marumi lang. Tiningnan ko talaga yung mga grills na ito eh. Radiator niya. Yan. Ang manabela niya, rental na sinaunang rental. Stock yung lever, kaliwat kanan. Ganda niya no. Rental to mga boss. Ganito yung stock ko dun sa loob. Ito yung tatak niya pa oh. Ganito yung plastic. Sinilip ko na to kagabi, rental. Brake set niya, orig stock. Okay. KMX natin, Ketibor yan. Ito yung KR. Okay mga boss, bye-bye, hanggang dito na lang yung video. So sisimulan natin to ngayon. Original stock yung ano niya. Madali lang naman to. Alam na alam kung anong kaparehas na ito. Mga kable niya. Okay. Walang basag yung ano, makina. May mga gas-gas lang ng konti. Pero normal lang tulad nito. Ayan o. Ayan, bibilhan ko to yung, may alam ko may harang yan dito eh. Hindi lang kinabit. Okay. Yan, nilinisin natin to ngayon mga idol. Linis-linis lang. Tapos papapowder coat natin to. Bye bye.